Nanonood siya ng gay porn at nandito ako sa peer-to-peer. Hello, welcome to Peer Podcast. This is the podcast where we peer into different topics kasama ang ating mga peers sa comedy scene. Minsan nagsasama tayo ng mga stand-up comedians at mga walang kwentang tao. Yun. Pero lahat ng mga umupo dito sa studio natin, itinuturing na rin nating mga peers. Yung isa hindi. At ako nga pala si Ralph Baltazar, pare, co-host nitong podcast na to. Kasama ko syempre si Emil Buenaventura. Guys, nabanggit niya na kanina, ay, wait lang pala. Kung nakikinig ka sa YouTube, pwedeng pa-subscribe. Kung sa Spotify, pwedeng pa-follow. Pa-rate na rin ng 5 stars. 5 stars lang talaga yung tinatanggap namin. Pag hindi, mamamatay ka. At nabanggit na kanina, naggigas kami dito ng mga stand-up comedians. Minsan, mga walang kwentang tao. Hindi na iba tong gabing to. Pwede ka makilala. Hello. Ikaw yun. Ako si Jack. Bagong comedian lang din. Ilan taon na ba ako, Jess? 2 years? 2.5 years sa stand-up. Naalala ko to, si Jack. Nanonood lang to kasama yung girlfriend pa niya. At the time? Alam mo, matagal na kayong kasal. Hindi, 2 years na kami kasal. Pero even before, madalas kami manood ng open mic sa sa brick wall. Diba? Oo, nanonood pa yun si Jack dati sa sa Vault. Naalala ko yun eh. Sa Vault? Oo, nanonood yun sa Vault. Meron yung dati parang 4 lang. Show ni Gold to, no? Tama. Show ni Gold to. Sobrang lang yun. Spontaneous lang yun. Nagkaya yan lang. Sino talagang pinupunta mo kapag kunwari sa mga open mic? May sinusupport ka talaga nun before na Nung una, cool pals talaga. Kaya kami nagbe-brick wall. Pero eventually, parang ang madalas namin pinapanood nun, sina Chan, sina Leland, ayun, si Gold, sila yung madalas namin. Kaya parang naiilang na sila minsan pag nanonood kami. Kasi parang ako na naman, ganyan. Ikaw na naman? Nararamdaman mo na ba yun ngayon? Kunwari may medyo. Pag may mga familiar faces na parang narinig niya na yung, yung joke ko eh. Na naman, ang tawag dito, familiar faces na naman. Na din ako nun pag yung nakikita ko nga si Jack kapag nanonood siya ng open mic tapos wala akong bagong tinatry. Siya dito naman si Jack Pero siguro na-feel ko naman yun nung crowd pa lang ako na alam ko naman na nagte-test lang sila ng jokes. So parang hindi masyadong gano'n yung siguro mas sa show. Kapag pag mas paulit-ulit. Pero depende rin kasi kung buwan-buwan ka nanonood, parang i-assume mo na dapat kapag nagsasawa ka sa joke na isang comedian, kasalanan mo na yun. Kasi pwede ka namang manood ng mga ibang show na i-try mo yung yung mga variety ng ng comics kasi naman iba-iba naman yung lineup, 'di ba? Tsaka ang ginagawa namin nagsasama kami ng iba naming friends na hindi talaga stand-up fans. Kaya okay lang na marinig namin yung joke kasi alam namin na maganda yung diba? Jokes niya. Gusto namin marinig. Pag tinitingnan mo yung itsura niya. Alam mo, dahil ka masaya, kaya ka masaya dahil sa akin. Diba? Pero ako, nakaka-relate ako dun kay Jack kasi nagsasama din talaga ako ng friends para may manood. Tapos yung, alam mo yun, parang may chance na baka mahatak mo sila sa comedy world na, yung matuwa sila na to the point na mag-invite din sila ng ibang tao na sobrang saya ng experience nila na alam mo yun, pagkakalat nila, uy gago, may ganito palang eksena. Pang ilang punta mo bago ka kinakausap na ng comedian na mag-stand up ka na kaya? No? Matagal din siguro. Actually, ang una atang kumausap sa akin nun si Gold eh. Sabi niya, parang kailangan sasampa. Ganun. Pero mga 6 months to 1 year na kami nanonood talaga ng mga shows. Yun. May naririnig ako dati or nakwento na dati yung wife mo yung gusto mag-stand up. Actually, parang bucket list dapat yun. After ng wedding, parang try namin at least
Isang beses lang. Sa most kayo mag-honeymoon, gano'n. Tapos ano siya, parang malapit na yung parang deadline namin na i-try tapos bumak out siya. Hindi niya daw kaya. Ang weird kasi Bading. siya, sa amin dalawa siya yung mas mas eskwela eh. Kaya nagtataka yung mga tao, bakit hindi ikaw yung Sabi ko na nga ba, yung wife mo talaga nagsusulat ng mga jokes. okay. Pareho tayo. Ninanakaw ko lang yung jokes yun. Similar kayo, parang mas funny yung Oo, mas sa eskwela observation. Parang mas siya yung alam mo yun, mas magaling makipag-usap sa mga tao. Oo. Extrovert. Oo. Talagang talagang opposite attract, no? Okay lang ko pang isulat yung mga thoughts ko yun ba? Siya dire-diretso na lang. Oo. Siya nga parang sabi niya, gusto niyang diretso roast battle. Gusto niya lang manlait eh. So, pag rose battle ka na ba? Hindi ba? Sa bahay Hindi lang. ko kaya. Ewan ko. Feeling ko hindi ko kaya. Hindi, kailangan mo yung pagdaanan. Subukan mo lang isang beses para malaman mo kung gusto mo. Umiyak ako eh. Oo, yun din. Umiyak ako. No? Oo. Tangin naman sa'yo yun, no? Okay lang pagtawanan ka pag umiyak ka. Tingin mo. Sige, okay lang. Ginusto ko yun eh. Sumali ako eh. Sa bagay. Pero marami namang soft-spoken na sumasali ng roast battle. Oo nga, Parang- actually. Nakita Feeling ko kay- may advantage ka. Kasi yung mukha mo mukhang hindi ka makakapanakit ng tao. Oo. Ganun ba yun? Tingnan natin. Kaya nga ako kay Daniel eh. Kasi di ba yung energy niya parang Din. hindi naman siya mukhang malakas man lahit eh. Pero di ba umabot siya sa finals. Sa finals, no? Congrats pala kay Daniel. Oo, congrats. Congrats. Ang Underground King. Underground. Lahat na lang, no? Naniniwala ba kayo na si Daniel ng hari ng underground? Oo. Alam mo, naiinis ako doon kay Daniel kasi sobrang humble niya. Parang magyabang ka naman. Di ba? Ang dami niya ng credentials eh. Parang, Hindi, Pwede na eh. Yun yung tamang approach, no? Tama. Yung ka lang. Kasi hindi ka talaga pwede magyabang sa sa stand-up. oo. Sabi Kasi- niya nung finals, after niya mag-kill, sabi niya, bomba ako pre. Second place? Ano ba na? Second place siya, di ba? Kahit nung Cool Pals Aniv, Oo. set siya dun eh. Lakas ang Destroy. set niya. Tapos sasabi niya, subpar. Nakakainis, di ba? Nakakainis. Pero naiintindihan mo rin yung alam mo yung kailangan medyo hard ka sa sarili mo. Oo. Feeling ko may ganun din kayo eh. Alam mo yung maganda naman yung set mo, pero feeling mo sa sarili mo na tangin ng pangit na na. Pero minsan yung yun lang yung kayang ibigay ng crowd sa iyo. Parang yun na yung yung best na pwede mong makuha sa gabing yun. Yung malakas na tawa? Hindi naman, pero kumbaga kung ano man yung nakuha mo ng gabi na yun, minsan kahit hindi ka satisfied, paano kung yun lang yung kaya nilang ibigay? Di ba? Oo, kasi Mga crowds talaga. meron kasi mga gabi na nagsasama-sama lahat ng malalakas tumawa. Meron yung mukha lang yung tumatawa. Oo. Ang mahalaga, di ba? Head laugh. Oo. Deep inside, masaya sila pero ayaw nilang ipalam sa'yo eh. Hindi, actually, guilty din ako dun minsan. Kunyari, nanonood ako ng set ng ibang comedians. Hindi ako maalakak. Pero sa utak ko, parang ganda ng Mahirap yan, no? Hindi Pag lang- comedian ka na, dinedeconstruct mo na yung Oo, masyado jokes. technical. Parang, So, nahirapan ka na minsan i-appreciate yung Pero yung jokes. alam mo, minsan talaga may mga ganyang gabi, alam mo yun, minsan malas ka, minsan swerte. Swerte. Kaya pag ganun yung pagkakasabi mo, kasi yun yung pag-uusapan natin. Sige, dahil sinabi ko nung gano'n, yun na lang yung pag-usapan natin. Alam mo, swerte akong tao eh. Pagdating sa mga raffle, mga siguro lagpas na rin sa daliri kung ilang beses ako nanalo sa mga pa-raffle na yan. Kaya ngayon, pinupush ko talaga yung luck ko. Talagang tumataya ako sa loto eh. Tumataya ka. Kasi oras na manalo ako sa loto, goodbye comedy na ako. Pero tingin mo, Babounce na mag-quit ako. talaga sa comedy. Hindi, feeling ko, mawawala ako for a time. wala nang passion, no? Pag lumalangoy ka na sa pera. Oo. Hindi mo pa Parang, yun. lilibutin ko muna yung mundo. Parang, feeling ko hinihintay na ako ng mundo pag binigyan ako ng universe ng ganong klaseng pera. Bounce na ako eh. Ano kung nanalo kayo 1,000? Lumaki Bounce na pa rin yun. ako. Sige, bounce na ako. Gusto ko mga, at least,
at least 50 million, ganun. 50 million. O, kahit may tax Set na yun. for Sabi life. natin. Anong gagawin mo sa 50 million? Man, magkikwit ng comedy. Step 1. Hindi, tayo na parang di nga, alam yun, parang di nga sumasagi sa isip ko bumili ng bahay. Talaga. Kasi feeling ko dapat paalis-alis ako eh. Depende sa din talaga sa pangangailangan mo. Oo. Tapos wala rin akong responsibilidad. Pero kung may 50 million ka, hindi mo ba talaga ilalagay sa real estate? Real estate? Hindi man, parang di ka- talaga ako napupul ng Talaga? real estate. Oh. Ikaw, bilang architect, anong Yun gagawin mo nga sa yung malungkot 50 million? sa trabaho namin kasi nagde-design kami ng mga magagandang bahay tapos wala kaming pambili ng sarili namin. Mababa talaga sweldo namin. So siguro yun nga, baka parang gigil din ako makabili ng bahay. Pero Ngayon, hindi talaga hindi kaya. May times ba na pag uulitin mo yung isang design mo kasi natupata ka ng luha yung matapos na ako Hindi na straight yung lines. Alas 5 na ng madaling araw. ang ganda ng bahay na to. Pero di ba, ganun pa rin ba ngayon? Yung papel pa rin ba ngayon? O, Hindi na. digital? Pero parang napag-usapan namin na asawa ko. Sabi, alam mo yung sa Blue's Clues, yung Blue's Clues, tapos papasok ka lang dun sa yung sa drawing ng bahay. Sana pwedeng ganun, no? Parang hindi ko na kailangan bumili. Parang dodrawing na lang namin yung bahay namin. Papasok na lang ako. Sinubukan nyo na ba? Hindi mo pala eh. Pag-uwi ko. Mamaya try nyo. Bigla nag-drawing ng bahay, no? Na punong-puno ng patak ng luha. Tapos dugo-dugo yung na. Pero ikaw, Jack, ano bang mo? Kung anong gagawin mo kunwari nanalo ka sa loto? Bahay siguro. Bahay talaga. Hindi, actually, Dito sa Manila, NCR. sana. NCR. Pero kasi hindi masyadong malayo yung mararating ng 50 million mo dito. Ano lang yun? Ano bang klaseng bahay yung inaasam mo? Nasa Hindi ko naman Valverde kailangan ka ng ba? mansion. Hindi naman kailangan. Syempre, maganda yung nasa magandang subdivision. Hindi kayang 50 Hindi million. yun, man. Hindi. Sige, taas natin konti. Valley Verde, hindi siguro. 658 loto, mga 128 million yun. Doon ako tumataas. Specific. Specific yun. Siguro mga 50% nun, Valley Verde. Valley Verde ka na. Talagang bahay kayo. Pero parang sayang eh. Alam mo yun? Hindi naman namin kailangan ng magandang bahay. Yun yung masaklap eh. Yung parang hindi naman ganun kataas yung standards namin. Bilang arkitekto na. Tapos di mo pa rin afford talaga. Sobrang mahal. Magkano ba pinag-uusapan natin? Kasi Halimbawa, kunwari, nasa Valley Verde ka, tapos bungalow lang. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Meron bang ganun? Pwede bang ganun doon? O, Pwede may mga kasi, may yung mga ibang subdivision, parang may standard sila, di ba? Pero mostly lang Kailangan finishes 2 lang floors naman and- siguro. Alam ko 2 sa- floors talaga pwedeng kailangan ganun. Hindi, parang may mga ibang ganun. Yung mga na standards. Nasa market ka Kailangan na ba ng- medyo pare-pareho yung itsura May ng theme. bahay. ganun. Kaya pala sa Camellia Homes. Okay, isa lang. Hindi naman nila ginusto yun eh. Wala silang choice doon. Parang parang kunwari may specifications na kailangan ganito kataas yung bahay nyo. Kailangan meron kayong ano bang tawag doon sa may garden sa labas. Parang ewan ko. Siguro colors yun din. Hindi pwede pwede. yung mga mint green na. Pang rental lang yun pag mint green. Alam mo, mga 6,000 lang yung upang ulit. Green. Pag mint green. Bawal doon yung yung de-flush yung toilet. Wala na tayo. Oo, tama. Wala nga pala Pero may yun. No? theory Pero yun na- bilis i-flush nun. Yung kasi yung mura na pintura talaga, yung mga ganong talaga? kulay na, kaya yun na yung Yung mga matitingkad. Oo, yun yung mura. walang bibili. Kaya mura. Bakit ka na lang mag-beige na kulay, di ba? Parang, alam mo yun, nakakainis eh. Pag lilipat, Oo nga, ang ganda ng apartment. Special na tapos, yung beige. Putang na. Pero mahal talaga, men. Magkano ba yung mahal? Bakit ay mo Kung Mandaluyong kahit hindi ka doon sa mga executive na subdivision, sabihin mo na mga 10 million, yung mga maliliit, hindi naman maliit na bahay, pero mga 2 floors, Oo. sakto lang na Ay, hindi yun para sa'yo. mas okay kasi malapit sa trabaho, lalo sa asawa ko, sa mga atilan siya nag-work. Yung mga medyo mura-mura, as in malayo talaga, Cavite. Oo, di ba? Oo. Kahit nga sa mga Cavite, medyo mahal na Yun yun. nga yung masaklap eh. Diba? Diba? Tapos parang ang ipagpapalit mo doon, lahat talaga, as in, hindi ka magta-travel, Oo. lahat ng pera mo, punta sa bahay, di ba? So parang,
Talagang medyo matagal na ano siya bayaran Parang pre-move niyo yung point ko eh. Oo, Na- actually, oo nga. Parang mas may sense nga talaga umupa. Pero ano kasi, hindi ka pwede magyabang eh. Pag umuupa ka lang, alam mo yun. Pwede ka naman di mag-yap. Kung magkaka-property man ako, pang point A ko lang. Kasi- Condo, ganun. Condo sa'yo mismo, pwede, ganun. Na, pwede. at least tatlo yung kwarto, ganun. Tapos, mahal yun. Pero mahal din Mahal yun. yun. Saan? Metro Manila? kahit yung Mahal mga yun, pare. DMCI. 10 million, 12 million. Tangin na, nanalo ko 128 million. Sabagay, oo nga. Studio type, 6 million, 7 million. Mandaluyong. Mandaluyong, hindi naman maganda doon. Marami. Confirm mo, di ba? Sabi sa'yo eh. Okay, pero mas maganda nga rin sa Mandaluyong kasi mas mababa ata yung ano dun. Compared sa Makati, compared sa Taguig, Oo. syempre, mas mo. Although hindi ko rin alam yung kung kino-consider niya rin ba yung ano, yung mga fault line. May ano ba? Hindi na may mga pare, ganun ba pag wala kang pera, wala na akong wala na Fault line. Oo, mas mura sa may mapanganib. Actually, yung sa White Plains, di ba dinadaan? Oo, yung Di ba may mga signages pa yun na Oo. fault line daw to, ganun. Mayayaman dun. Oo. Diba? BGC, actually, dadaan din. Meron din doon? Okay na yun. Oo, pwede na yun. Hindi natin inisip. Kaya nyo, kaya nyo mag-bounce back. Oo, magtitiwala na lang tayo sa swerte. Swerte. Ikaw ba man, nangangarap ka bang tumataya-taya ka ba sa loto? Hindi. Parang gusto ko yung every now and then siguro pero hindi ko gusto yung proseso ng kukuha ko ng ng ticket tapos lalagyan ko ng number tapos babayaran Hindi ko. ko ginagawa yun. Ganun. Ano ko paano mo ginagawa. ginagawa? Kuha lang ako, sasabihin ko lang lucky pick. Tapos universe na yung magde-decide kung gusto niya ako manalo. Paano yun? Hindi mo maalala yung number. Wala akong inaalagaan na number. Bibigyan ka lang ng resibo. Kumbaga sila na yung pipili ko. Pwede pala yun. Oh, sabihin nyo lang lucky pick, tapos pili lang Yung kayo. computer ba yan? Pipili. Sana. Kung nakita mo sa Sige, pareho na lang yung nauna. lucky pick din yun eh. So yun, para yun, tanggal na yung barrier mo. Di bukas, bibili ka ng loto. Sige. Pero ayoko yun kasi baka alam mo yun, baka masyado akong ano ba tawag yun? Hindi ba nakaka-addict tumaya sa loto? Hindi naman, kung paisa-isa ka lang naman. Parang gambling na yung Hindi ba siya Hindi. Feeling ko hindi siguro. Feeling ko may may natural inclination ka rin sa sa swerte. Ikaw ba? Tingin mo parang may natural kang, ang tawag dito, parang attribute na maswerte ka sa something. Ikaw kagaya mo, sabi mo maswerte ka sa mga Oo, raffle. naniniwala ako. Feeling ko kasi pag paulit-ulit kong sinasabi at some point, parang makukulitan na sa akin si Lord eh. Meron nga ako sinulat ko sa notebook. Sabi ko, Lord, panalunin mo lang ako sa loto, di na kita kukulitin. Ikaw, Jack, tumataya ka sa loto. Hindi nga eh. Baka kailangan ko ng tumaya. Pero nananalo ka sa mga raffle. Hindi din. Hindi rin. Gago yan. Pag paano kunyari nanalo ka sa loto, gagawin mo bang low-key ka muna? Parang, Ba't walang makakalam no? But there, ano yung meme? But there will be signs. Kaya pag nanalo kayo sa loto, sige nga, anong mga, hindi mo share na to. Hindi nyo na mapagilan yung sarili. Ano yung mga, there will be signs, yung mga ganan. Ikaw, Jack. ano on-the-spot siguro ko ba kayo? lagi na akong bibili ng potato corner. Kasi mahal ng potato lagi corner, ng pare. potato corner. Ewan ko bakit. Yun pa lang, Potato corner na naman. ano mo, guilty pleasure mo. Oo. Mahal eh. Mahal ba? Ganun, oo, mamahal ako. Tera? Tera, oo. Mahal. Mahal nga. Oo nga eh. Tingin ko para sa patatas na inulog mo sa... Mahal siya eh. Sa powder ng cheese. Ano nga ba? Ano bang tingin mong special sa potato corner? Para Ano eh, siya yung ano eh. Tingin mo parang- okay lang sa presyo ng Feeling ko marami naman siyang kalasa. Iba lang talaga yung brand na potato, yung potato. prestige ng Yung nasa Oo, kanto. oo, Masarap talaga mga patatas sa Yun kanto. ba yung luxury brand ng mga ng mga kinalog sa sa powder? sa Oo. powder. Sa bagay, kung sa bag, 'di ba? Pareho lang naman bag yun Oo, pero wala naman lasa eh. iba kung mga Louis Vuitton ganyan.
tumalon ka. Nasa Louis Vuitton ka na. Hindi nga, parang yun yung Louis Vuitton ng mga Yung patatas. paper bag nila may LV, no? Tapos butas-butas. Ikaw man, ano yung mga, mga there will be signs? Tana, yung paglibot mo pa lang sa mundo parang malaking sign na yun, no? Oo, pero hindi siya low-key ba? Ano, nasa, Kailangan low-key lang. nasa Austria na naman si Raph. low-key lang. Sige. Isang beses ko lang gagamitin ng isang camera. Hindi pa rin disposable, no? Parang mas mahihirapan ka dun. Ayaw na doon ng Sony, Saan mo ilalagay yun? Wala ano ba? Pinahirapan mo na yung sarili mo. Kaya, Bumalik sa akin ikaw muna. Napaisip ko na nga rin ako Siguro, ako, yung araw-araw iba yung yung brief ko. Hindi ba ginagawa ka ng mayaman, no? Today, Ben. Hindi, napaisip ako, meron, okay. Yung alam mo yung sa yung plancha namin, steamer. Tayo may... Ganun. Ang gagamitin kong tubig, mga Fiji water. Hindi nyo malalaman, di ba? Kasi tubig Galing na na din din. yan. Sparkling water. Sparkling Pagka ganun mo, Didiga yung internet mo. Ganda ng plancha ng damit. Sparkling. yun na. Pero sige, tatry kong tumaya sa loto. Maya kayo. Pero lang siguro, Meron mga malapit- special occasion. Malapit sa amin na Lotto Outlet actually. Hindi ko pa na-try. Oo nga, malapit. Sa amin dalawa Hindi magano ka, ba't hindi ka na lang mag-franchise ng lotohan? Yun din. Diba? Pwede yun Alam mo ba, pag nanalo yung pag may tumaya sa Lotto Outlet nyo, tapos may nanalo doon, may percentage ka Talaga? bilang owner. Parang malaki-laki din ata Lucky pick na inalaga ang number no? Siya din yung nagbabantay. Pag may nag-lucky pick, ito yung number Pag ito tumama talaga, may porsyento tayo dyan. Di ba may nangyari nun? Yung parang ang daming winners ng parang 20 ata. Palagi nangyayari. Yun yung palagi mga- nangyayari yun. Hindi mo dinadala. Sa mas malilit na. Kaya nga feeling ko may part sa akin na naniniwalang rig yung loto Kasi pag maliit yung price, ang dami nyo na nanalo Tapos pag malakihan na kung kailan dapat marami na nanalo. Wala Sinasabi nila parang mga politiko lang doon. Tingin ko na hindi ako magugulat kung yun ngayon totoo. Parang Pero charity siya. Charity siya. Marami natutulungan. PCSO nga pala, no? Di ba? Daming nila natutulungan, may mga sakit, di ba? Swerte. Yun yung swerteng malas no? Yung kapag yung nanalo ka nga pero ang dami mo namang kahati. Ikaw, Jack, tingin mo ano yung natural na swerte mo? Hindi ako nanalo sa mga raffle Siguro showbiz answer na lang. Sige. Privilege kasi ako Parang matino yung parents ko, hindi nila ako iniingan ng yung nag-aabot ng ganyan. Yun. Doon ako, kasi na-feel ko yun, marami akong friends na parang puro mga breadwinner. Oo. Tapos ako wala akong pinoproblema sa mga bills ko. So, yun na yung pinangawaan ko. Swerte ka sa sa magulang. Yung lottery ng magulang, doon ako, Wow. mahalaga sila Minsan nga, sobrang spoil, parang like, nagpapadala ng pagkain. Hindi ako nanalo sa mga raffle, parang kahit kailan. Kahit electric fan, ganun. Hindi. Hindi. Malas nyo. Lalo yung kumpanya namin yun, kasi wala silang Christmas party. Hindi, sa Australia kasi sila so wala talaga akong mapapanalunan. Sila hindi sila mahilig magsaya. Talaga. Parang, So yung ship mo, din, iba? lang, 7 to 4. Maaga. 74. Gago. Pero hindi sila ma-outing. Iba yung culture dun sa company nila. Wala mga raffle. Boring. Kaya baka hindi ka nanalo kasi wala naman silang Oo nga. opportunity. Mag-raffle na lang mag-isa. Raffle ako mag-isa. Ako kasi, ang swerte ko is mga relationship. Parang so far sa mga nagiging network ko, wala pa naman nangupal sa akin. So, hindi lang as in wife mo. As in, hindi naman. In as a general, tao. na yun sa mga tao na
ano ko, Ewan ko kung nakita mo na yung katawan mo, ah. Pero respetuhin talaga ito eh. Na-influence yung swerte. Sa katawan ko. ayun ko, ganyan ginagawa. Nabubus. Naniniwala ba kayo doon sa mga mga lucky charm? Ikaw, Jack, wala kang mga ganun, mga lucky Wala nga eh. Baka kailangan ko na. Oo. Baka yun na yung... Meron ako binibenta dito. yung sign ko. Yun na yung sign ko. Oo. Ako medyo naniniwala ako sa sa mga ganun, mga lucky shit. Lucky shit. Pero dati yun nung elementary ako may ang tawag dito, mga sinasalihan ko mga contest na yan. Tapos meron akong lucky meal, meron akong lucky shirt, meron akong lucky socks. Meron talaga akong damit na pang specific man talaga dun sa Pang-contest. Pang ganun. contest. Tapos Damas ba to? Bawsak. Yung mga ganon. Tapos yung maglalagay ka ng 5 piso sa Sapatos? sa sapatos. Ayun ko, para hindi ka kabahan. Swerte nga din ata yung Totoo mga ba ganong yun? shit. Hindi ko alam kung ano eh. Pero narinig ko nga. Tapos ang pagkain ko noon dapat fried chicken. Mm. Pero bawal itlog kasi para yung yung contest chicken lang. Wow. Pero pag itlog, okay. pag itlog bokya eh. Bawal itlog. Zero. Kayo ba pag nandito na rin tayo sa manok, naghahain ba kayo ng manok pag New Year? Ano ba yun? Natatawa sa natin. Tradition. Kasama ba yun? Kasi ba sinasabi isang kahig, isang tuka ka daw pag oo nga, ka New Year. Pero kami, talaga kami, parang Nagchichicken kayo? kailangan eh. Kasi pampadami yan eh. Oo, ako mataas cholesterol ko eh. Kaya kailangan ko hindi ako pwede diba? puro baboy eh. Mas mamalasing ka kung nagbaboy ka, di Oo, ba? mamalasing nga New pag Year. nataya sa puso. Diba? Tama naman. Pera yun. Ano naman kung isang isang tuka kung yun lang naman yung kailangan mo para mabuhay. Di ba? Let's go. Minsan, maarte ka lang eh. Hindi, joke lang. Baka ma-offend yung mga manok. Ayan kasi yung demographic ng beer. Galit yung mga... So, hindi naman ganun yung mga manok, di ba? Hindi naman isang isang tuka sila eh. Minsan wala Oo silang nga, no? nakukuha eh. Malas sila. Mas malas ko. Minsan nakakailang kahig sila, wala silang natutuka eh. So, mas malas pala talaga. Nag-aaningan na lang tayo dito. Nahinukay ko lang talaga ng Okay naman. Minsan kailangan ko kaya mo yung tapos tatry mo kung paano ka lalabas sa hukay. Ginagawa nyo ba yun sa mga open mic? Sumusugal kayo? Hindi ko pa kaya eh. Yung Nag-new-joke wala pa kayo sa kang show? yung wala kang sinulat. Ay, putang ina. Hindi ko kaya magsulat sa stage eh. No way. Kinakabahan ako eh. Hindi ko kaya yung tumatawa pa sila. Hukay. Oo, kaya mo pa, no? Oo. Pag ubos ko na yung tags ko, Wala yun na. Oo, bahala kayo dyan. Pero alam mo yun, yung minsan suswertein ka rin sa numbers game din talaga yan, no? Napulot na ba kayo ng pera? Yun na lang. Ano lang ako, ang napupulot ko lang yung sarili ko naiwan na pera. Yung may isang daan ako, parang, Diba? thank you for Ay, tama. past self. Oo, yung magsasort ka ng laundry, tapos may... Isang Uy, daan. ganda na. Thank Ano you. yun sa sarili mo? Anong pinakamalaki mong napulot? Pulot? Mga 500 lang. 500. Hindi ako sumasagad ng 1,000. Ay, parang parang may choice. Straight eh, no? Sa lima. Namumahasa Nakabulot na ako sa libo man. Ay, no. Pero may ako dyan may rule ako Saan? na sinusunod. Kapag nakakapulot ako ng pera, hindi ko dapat gagastusin para sa sarili ko. Give back. Kailangan manlilibre ako ng pero Charity. ubusin ko yun na para kasama sa ibang Chari. Bakit pag hindi mo ginawa, feeling mo hindi ka na makakapulot ulit? parang gano'n. Nakapulot ka ba ulit? Oo. Kasi ginastos ko sa ibang tao. Nakailang pulot ka na ba? Marami namin. Basta Anong sa technique ano mo pag pupulot ka ng 1,000? Wala, kinukuha ko lang agad eh. Kasi diretso po, Oo. hindi mo inapakan mo. Wala. Oo, Men, diba? May akin ganun na yun. Kung paano agad. no? Pero alam mo yung may feeling na yung medyo manlalamig ka na nakakita ka ng 1,000 tapos Masaya no? hindi mo alam na nandyan lang. Ang recent ko nakapulot ako sa condo ng 500.
Pero ang ginawa ko naman ngayon, binigay ko sa sa receptionist. Kasi may CCTV na eh. Ano yun, no? Bali yun ng construction worker. Baka ginastos lang yun ng receptionist. Ewan ko, bahala na siya doon. Basta wala na sa akin yung burden. Dati, nagkukuro ako sa McDo. Mm. Tapos yung tray na na binabas out ko, may 300. Ginawa ko, binilisan ko, kumuha ko isang tray, tapos inipit ko eh. Tapos nilagay ko sa likod. Tapos pag nag-out ako, binalikan ko yung tray, uy, akin ka. Mga tip lang yun. McDo? Makakuha niyo yung where do you put the tip here? Pero naalala ko, binalaan ako nun eh, parang, paano pag binalikan ka? Tapos kita yun sa CCTV. Pero may mga araw talagang susugal ka eh. Crew lang naman ako sa McDo eh. Siguro nakalimutan na niya yun, 300. Gago ka man, paano kung pambili niya pala yun ng gamot? 2012 pa yun. Pambili niya yung Bakit gamot, siya kumain man. sa McDo? Ay, nako. O, i-remit niya sa asawa niya. No? We'll never know. Sa ba, di ba architecture ka? May mga sinusunod kayo ng mga pungsoy-pungsoy. Meron pag Chinese clients. Ikaw, Jack, hindi mo Masalimuot yun. As in, may consultant pa yun para lang sa talaga. feng shui. Kasi, May mga dala silang mga rad na gano'n. kung anong gusto nilang gawin. kung anong ma-assess nila dun sa bahay. Tapos, kahit yung, kunyari, yung steps ng hagdan. Dalawang Gano'ng karami? standard yun eh. Parang, yung sa Pinoy, yung Oro Plata Mata. Di ba? Yung sa Chinese, kung di ako nagkamali, 3 and 4 ata, yung masama or okay? Basta ganun. Alam ko 4 masama. 4 masama. O, parang ganun. Tapos, parang kailangan mong sundin yung Pinoy, tsaka Chinese. Dalawa. Oo, kasi Filipino-Chinese sila eh. So, kailangan mong Mag-elevator. ganun. Ganun. Oo Sa mga residential, sa mga offices parang di naman gaano. Pero yung pinaka-wide na, ito Chinese ba yung 13th floor? Oo, 14th parang, floor? actually. Chinese. Chinese yun. Pati yung mga 4. Pati yung mga 4? Wala na ba? Walang 4 sa Wala din. Sa mga building? Sa amin wala eh. Sa inyo wala. Wala, yung 4 din ata. Sa iba. Pero yung iba meron. Ang pala? Yung condo nyo, ano yun? Chinese? Hindi yun sa amin. Sa office. Sa office nyo? Walang 4th floor. Pero doon ako natutuwa kapag sa mga ibang bansa. Yung mga simple joys ko yun, nakakita ako ng 4th floor sa 13th floor. Wala nito sa amin eh. Tangina, malas tong building na to. Pero okay naman sila. Ewan ko, baka yung 'di ba, yung manifestation ng ng swerte at malas. Kung naniniwala ka talaga strongly about it, talagang it's bound to take effect kung tama naman. kung ano man yung belief mo. Hirap nun yung feng shui. Kasi minsan parang sobrang bullshit. Ridiculous. Oo nga eh. Parang as in, ang pangit na ng plano mo for the sake of ma-fulfill mo. Alin ang mauuna? Meron kang draft. Paano mo Tapos, First draft. parang sasabihin lang yung general na gusto ng client. Tapos tapos, saka nila ipapa-consult dun sa kung sino okay. mang consultant yung kailangan. So magde-design ka muna. Tapos pagtapos mo na yung first draft, sasabihin, by the way, Chinese siya. Hindi mo kilala yung kliyente mo. Hindi naman ganun. Hindi naman. Parang maraming iterations na parang pupunta sa consultant, pupunta sa client, babalik sa'yo. Tapos ang masakit sa ulo doon, parang kailangan mong i-coordinate lahat. Yung trabaho ng arkitekto. ayaw Hindi mo lang- mag-aral na lang ng pungsoy tapos ikaw na lang gumawa. Mag-charge ka na ng extra. Mukha ba akong credible? Kasi laki ng mata ko eh. Hindi sa Chinese eh. Gaganon ka lang Oo, naman eh. Parang hindi maniniwala sa akin yung... At dali na magawa ng paraan yung problema Ako, mo. Master Jack. Ako gawa yung bahay. Pinoy na. Pinoy na. Hindi ngayon, hindi ko na Kasi sa Australia parang hindi sila masyadong. Hindi Building code naniniwala. talaga ang nila. Okay. Ay, Stig. Pero nagtitake ka rin ng mga ano ba yung tawag dito? Pwede ka bang mag-take ng mga outside the firm na Pwede naman. client? Freelance? Pero ayoko na eh. Parang gusto ko 40 hours a week lang akong arkitekto. Parang hindi ko siya talaga eh. Hindi ko siya passion eh.
Alin ba? Hindi mo pinangarap na ano? Pinangarap ko naman. Pero nung parang mga 10 years na ako nagtatrabaho, parang di, parang nakakapagod. Di ba parang ang sarap na lang manalo sa loto. Oo, diba? tapos ang daming pinoproblema. Tapos after work, pinoproblema ko pa rin. Yung mga ganun bagay na nakakapagod. Doon ba nanggagaling yung luha mo dun sa Oo, lupa? Yung 8 hours na yun, 8 hours ka talaga nag-work? Hindi naman. Siyempre may downtime din paminsan, pero sagad talaga. Sagad talaga. Kasi sa kanila kasi, sa yung work culture dun sa, at least dun sa firm na pinagtatrabaho ko, hindi sila ma-OT. Kahit tambak na yung work mo, hindi ka mag-OT pero as in pud-pud ka talaga dun sa 8 hours na yun. As in, gamit na gamit ka. Wala kang downtime. Ganun sila. Kaya nagsispill over naman yung labor law kasi nila dun sa Australia. Parang mahigpit sila sa mga overtime. Oo, ganun. Kaya pala ganyan yung energy mo. 8 hours ka pala nag-work kanina. Nakaka-drain lang talaga. Doon ka rin ba nakakasulat ng joke kapag busy ka or Hindi. Tama. kapag downtime mo talaga? Hindi ako nakapagsulat pag nagtatrabaho eh. Ah. Kahit nga kunyari wala na akong ginagawa. Pero hindi ko pa out. Parang hindi ko pa malagay yung utak ko sa Talagang pagsulat siya. ng joke. Parang hindi ako makalma. Alam mo, parang baka tumawag bigla yung boss ko. Ganun. So pag may naisip ka na joke, sulat mo muna, babalikan mo na lang. Oo, ganun. Usually nakakaisip akong joke kunyari pag nagugas ako ng pinggan. Naliligo ako, naglilinis ako, ganyan. Pero sa trabaho, hindi. Parang madalang. Kayo ba, pag sa kayo na ako inspiration? Inspiration? Outside of work din eh. Parang pag work talaga eh. Oo, ganun din. Minsan, ganun din. Parang Sa chores. long hours din ako. Tapos, nakaharap ka pa sa computer. Oo, diba? yun Yun yung nakakapagod eh. Tapos kapag lunch break ako nagtatry magsulat eh. Efficient. Patient. Ano lang. Wala naman ako nasusulat na maganda. Masabi mo lang na, Masabi lang na tangin na nagsulat ako. may routine ba kayo pag nagsusulat kayo ng joke? Wala eh. Anong routine? As in parang, dapat gantong oras. Try ko magsulat for 1 hour, ganun, 2 hours. Ako yun Ako pag na lunch break. Lunch Ako naman break. lately, pagkagising, Nagsusulat ka agad pag sinusubukan ko na. Pagkatapos ko mag-journal, isasunod ko na yung pagsusulat. Hindi mo siya iniisa. Hindi. Parang iba yung pagtatapon mo lang ng basura. Ayun nga. Ako kinukonsider ko ginagamit siya rin na writing. Yung ano lang, yung freestyle, parang, free-writing. yung ano lang, as in, ano tawag doon? Free write? Free write. Yung as in, kung ano lang yung maisip ko, sinusulat ko lang. Ayun Hindi ko nga. binubura. Ganun nga. Eventually kapag yung natapon mo na yung lahat ng hindi nakakatawa na thoughts. Andun Tsaka lang yung lalabas ginto yung... Sana. Sana. So far, wala pa akong nahuhukay ulit. Hindi tayo swerte. Iba eh. Pero alam mo yun, kailangan mo lang talagang gawin ng paulit-ulit. Numbers game na talaga. Hanggang swertehin ka. Diba? Oo, parang ano eh. Palagi ko na nga rin iniisip yung pagtatapon mo na akong basura. Parang, eto, hindi ako nanghihingi ng anything pero gagawin. Parang tapon mo na. Kasi pag naubos mo, narinig ko rin nata kay Jason Nick yun eh. Pag tapon mo na lahat, ginto na yung susunod. Parang gano'n. Tinitry ko rin ngayon yung parang hindi ko masyadong yung hindi masyadong yung ini-engineer ko masyado yung joke. Yung tinatry ko hindi masyadong i-filter yung sarili ko pag nasa stage. Kasi minsan ganun eh, yung parang kaka-rehearse mo, parang rephrase ka ng nagiging rephrase. robot na. Tapos parang di na ikaw to, hindi ka na ganito magsalita eh. Kasi nakakatakot bumomba. Tsaka dami ring happy accidents sa stage. Kasi minsan kahit gaano mo i-rehearse yung sulat mo, iba pa rin yung words na nasasabi mo sa stage. Parang naghahanap ka ng paraan para matapos yung joke. So dapat lang, pang ako, meron lang akong mga bullet points. Parang may point A to point B lang ako paano makarating sa dulo. Pero basta ma-hit ko lang yung words. Ganun, pero... Parang dati ako, in-rehearse ko ng sobra. Na maraming beses. Pero recently na ako eh. Parang medyo kabisado ko na rin kasi yung mga joke. Iniiwasan ko ng mag-over-rehearse para paano tayo, ganun. para hindi magtunog robot. Kanong
At least masabi mo no? At least makapag-practice ka na, kunwari may hawak kang mic sa bahay. Tsaka pag Ganun ba parang sobrang, meron akong whisk. pag sobrang rehearse, mas kinakabahan din ako sa stage kasi pag nagkamali ako ng salita, parang hindi yun yung ni-rehearse ko eh. So tinatry ko hindi masyado. Posible talaga yung verbatim eh. Parang, Ang hirap eh. wala, pag nadapa ka, maliligaw ka na eh. Unless siguro ngayon parang yung style mo na one-liner talaga. Oo. Kailangan gamit na gamit lahat ng salita. So, yun. Ano pa bang ano mo? Ikaw, ba? Jack, tingin mo kung meron kang lucky charm na gagawin or na bibit-bitin? Anong yung magiging lucky charm mo? Di ba yung may mga pusa, mga ganun, yung may mga kwintas, may mga beads, Para sa puwet. Minsan ilalagay mo dito. Pagtapos ka nang ilagay sa puwet. Parang hindi siya nagsalita, no? Tama yan. Makinig kayo ng guys, kung nandito ka pa rin ngayon, makinig kayo ng ibang episode, subscribe kayo, follow nyo tong podcast namin para, alam mo yun, makarating din sa mga ibang tao, sana na swertehin din sila. Oo nga. At manood kayo ng mga open mic namin para makita nyo yung mga bago naming jokes. Monday to Friday, meron yan. Di pala natin nasabi nasa most tayo. Oo. Kaya pinilit ko rin talagang mag-record na lang tayo eh. Kasi iniisip ko, baka baka matagal na yung next na chance natin makapag-record dito. Kaya nga kasi swertihan dito eh. Let's go. Ganda. Thank you.